Hindi niyo ako madadaan sa pagiging albularyo ninyong maglolo. Patuloy pa rin ang paghahasik ko ng lagim sa nayon na ito. Si Susan ang magiging susi ng aking tagumpay. Isa siyang birhen at siya ang magpaparami ng aking lahi. Muling magahari ang mga aswang. At yan ang hindi namin hayaan na mangyari ni Lolo. Gagawin namin ang lahat para mawala ka sa mundong ito. Isa ka na lamang ligaw na kaluluwang aswang na hindi matahimik sa loob ng ilang siglo. Magandang araw, Karine. Kay Sir Froy at sa mga masugid na tagapakinig ng Ang Manlalakbay Channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Drigo. Nasa 70 taong gulang na ako. At ang isa sa libangan ko ay ang makinig sa mga drama sa radyo. Nitong mga nakaraang buwan ay natuklasan ko ang YouTube channel dahil sa aking apo sa tuhod. Gusto kong ibahagi itong karanasan ko upang magbigay ng kaalaman at inspirasyon sa mga masugid na tagapakinig sa inyong channel at upang sariwain kong muli ang aking nakaraan. Ang pangyayaring ito ay nangyari noong taong 1974 sa isang bayan ng Antique. Hindi ko nababanggitin kung anong bayan ito at kung saang baryo upang maprotektahan ko rin ang aking kinagisnang bayan. Kilala kami ng aking lolo na magaling na albularyo sa aming baryo. Nasa 21 taon na ako noon at bihasa na sa pagpapagaling at panggagamot ng mga may sakit o kaya ng mga naaswang. Hindi dahil may kapangyarihan kami ng aking lolo Sinyo, kundi dahil may tinataglay kaming kakaibang bato. Ang kakaibang bato na ito ay tinatawag na mutya ng tubig at ng kuweba. Ang mga mutya na ito ay nagtataglay ng kakayahan na magpagaling ng mga may sakit at nakakatulong sa amin na mapagaling ang mga may sakit. Ito ang isa sa mga sekreto na pinakatatago namin ni tatay kung bakit kami isa sa pinakamagaling na manggagamot sa aming baryo. Bukod sa mutya na aming hawak, ay may anting-anting din kami na nagpoprotekta sa amin mula sa mga masasamang nilalang tulad na lamang ng mga engkanto at aswang. Simula kasi noong namatay ang aking mga magulang, ay lumaki na ako sa pangangalaga ni Lolo Sinyo at Lola Amyang. Subalit noong namatay rin si Lola Amyang, ay kami na lamang dalawa ni Lolo ang nagdadamayan sa isa't isa. Kay Lolo Sinyo ko rin natutunan ang pagiging isang albularyo. Siya ang nagturo sa akin kung paano ko gagamitin ang mutya sa pagpapagaling at ang anting-anting na panlaban sa mga aswang. Hindi na rin bago sa akin ang makakita ng mga iba't ibang nilalang o engkanto. Noong bago pa lamang ako sa pagpapagaling, ay halos 1 linggo akong walang tulog. Marami ang nagpakita sa akin na siyang kinatakot ko. Pero nasa tabi ko palagi si Lolo Sinyo, kung kaya't nalampasan ko ang lahat ng takot. Kalaunan ay nasanay na rin ako at tinanggap ko ng buo ang aking misyon. Isang umaga, taong 1974, buwan ng Marso. Natatandaan kong tinawag ako noon ni Lolo Sinyo para tumungo sa kanilang bundok na pangalanan ko na lamang na Agay-Agay. Sa Agay-Agay nakatira ang tao na aming gagamutin ng araw na yun. Ang anak na dalaga ni Mang Tedo na si Susan. Ang nalalaman lang namin ni Lolo Sinyo ay sinasaniban ito ng masamang espiritu ayon sa kwento rin ni Mang Tedo. Kahapon lamang siya tumungo sa aming bahay at nasaktuhan na kinaumagahan
ay Biyernes. Kaya napili namin ni Lolo na tumungo na lamang sa kanila kinaumagahan upang masiguro namin ang lakas na mapagaling ang anak ni Mang Tedo. Naghanda na agad ako ng mga kasangkapan na dadalhin namin ni Lolo Sinyo sa pagpapagaling. Pagdating ko sa sala ay ipinatong ko sa mesa na gawa sa kahoy ang 2 bayong. Naabutan ko si Lolo Sinyo na nagsusuot ng salakot at mukhang handa na siya sa pag-alis. Samantala, ako naman ay kasalukuyang humihigop ng kape. Pinandilatan niya ako ng mga mata habang nakatingin sa akin ng matalim. Abat! Hindi ka pa pala handa? Nako! Bilisan mo, Rodrigo! Ayoko maghapunan tayo sa kabilang baryo. Dalian mo at baunan ako sa paglalakad! Lolo naman, hindi pa nga ako nakakain ng pandesal tsaka nakakapagbihis eh. Sakang aga pa oh. 8:00 pa lang ng umaga. Mabilis lang din naman natin lalakarin ang daan papuntang baryo agay-agay eh. Bilisan mo na! Kang pilosopo riyan. Anong oras na? At ayoko pinaghihintay ang mga nagpapagamot sa atin. Oo na, Lo. Ito naman di na talagang biro. Bumaling sa akin si Lolo Sinyo at pinektosan ako sa aking likuran. Napanguso na lamang ako habang kakamot-kamot sa aking batok. Ganon ang reaksyon ko nang papasok na ako ng kusina para ipatong sa lababo ang dala kong tasa. Inisang lagok ko na lamang ang natitirang laman nun kahit mainit-init pa. Kinuha ko ang isang mahabang itak, saka yun itinali sa aking baywang. Isa kasi ang itak sa armas na ginagamit ni Lolo Sinyo bukod sa buntot ng pagi na panlaban namin sa mga aswang. Pagkalabas ko ng bahay, habang daladala ang bayong, ay natanaw ko na si Lolo na nasa bukana na siya ng gubat. Hinabol ko siya. Nang maabutan ko siya ay agad ko siyang inakbayan. Nilingon niya ako at inilingan. Lo, sigurado ho ba kayo na mapapagaling natin ang anak ng Mang Tedo? Oo naman. Gagawin natin ang lahat, Apo, para malaman ko ang anong sakit o kung sino may kagagawan nun sa anak ni Tedo. Kasi ho, base sa mga inilarawan ni Mang Tedo at kwento niya kahapon, mukhang hindi pa natin nakakasalamuha ang ganong klaseng sakit. Hindi pa nga. Pero malalaman din natin yun mamaya. Kung anong sakit ng anak ni Tedo. Saka huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Magtiwala ka lang kasi. Opo, Lolo. Ito naman galit agad. Nakatanggap ako ng hampas sa aking tagiliran mula kay Lolo Sinyo matapos ko yung sabihin sa kanya. Sa bawat kantong nadadaanan namin ni Lolo ay may bumabati sa amin na kakilala at kabaryo rin namin. Sa isang tindahan na muna kami huminto ni Lolo Sinyo nang magutom kaming dalawa at napagod dahil sa pagdalakad. Halos kalahating oras na rin ang nilakad namin ni Lolo Sinyo ay hindi pa kami nakakarating dalawa sa kabilang bundok. Mabuti na lamang ay nagbaon kaming dalawa ni Lolo Sinyo ng tubig na isinilid ko sa aming bayong. Tinanong pa kami ni Mang Paron kung saan kami tutungo at hingal na raw kaming dalawa. Sinagot naman siya ni Lolo Sinyo na tutungo kami sa kabilang bundok para gumamot. Tumango naman noon si Mang Paron sa amin. Pinabaunan pa niya kami ng pandesal na binili niya kaninang umaga raw na hindi naman naubos ng kanyang apo. Hindi naman namin yon tinanggihan ni Lolo Sinyo at tinanggap namin. Nagpaalam na rin kami ni Lolo Sinyo kay Mang Paron at umakyat na muli sa bundok ng agay-agay. Halos 1.5 oras ulit ang nilakad naming dalawa ni Lolo bago kami nakarating sa bahay ni Mang Tedo. Malayo ang kabahayan at halos wala silang kapitbahay. Napupuno rin ng mga kakahuyan ang kanilang paligid. Pagtingin ko pa lamang sa buong paligid ng kinatitirikan ng bahay ni Mang Tedo, ay ramdam ko na ang malakas na enerhiya. Kitang-kita ko ang mga iba't ibang elemento
na nakatingin sa aming dalawa ni Lolo Sinyo. Nilingon ako ni Lolo Sinyo habang hinihintay naming pagbuksan kami ng bahay ni Mang Tedo. Kitang-kita ko ang pagkaway sa amin ng mga elemento at ang kanilang pagbati sa amin. Mga mababait silang engkanto at alam namin ni Lolo Sinyo na hindi nila kami gagalawin. Pero na lamang kung may nakakaalam na mga masamang elemento na naroon kami ni Lolo. Pagbukas ng pinto ni Mang Tedo ay naramdaman agad namin ni Lolo Sinyo ang malakas na itim na enerhiyang nagmumula sa loob. Nagiinit ang suot naming anting-anting at mutya na dala. Habang nakatingin sa loob ng bahay ni Mang Tedo, ay bumibigkas na ako ng isang Latin na dasal sa aking isipan. Isa yung paunang dasal para sa masamang engkanto na nasa loob ng bahay ni Mang Tedo. Mabutit naman di kayo sa aking tahanan, Mang Sinyo, Rodrigo. Kanina ko pa yung hinihintay at ang aking pamilya. Ay, pasensya na, Tedo. Natagalan lang kami. Nagpahinga pa kasi kami sa daan sapagkat napakalayo pala ng inyo. Oo, Kasinyo. Pasensya na dahil malayo talagang amin. Pasok muna kayo at nang makapagpahinga kayo. Nako, wag na. Dalhin mo na kami sa anak mo, Tedo. Nang matingnan na namin siya. Tumango si Mang Tedo sa aming dalawa ni Lolo Sinyo. Nilakihan niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang bahay at pinatuloy niya kami sa loob. Pinakilala niya muna kami ni Lolo sa kanyang asawa na si Manang Carla at sa kanyang dalawa pang anak na mga lalaking kapatid ni Susan. Napatingin ako sa isang silid kung saan nagmumula ang malakas na enerhiyang na nagmumula sa isang malakas na nilalang. Nilapag ko ang bayong sa ibabaw ng mesa habang nakikipag-usap pa si Lolo Sinyo kay Mang Tedo at sa kanyang pamilya. Pagkatapos ituro ni Mang Tedo ang silid ng kanyang anak, ay pinapunta niya muna ang mga ito sa labas at pinasara ang mga bintana at pinto. Nang kami na lamang na dalawa ang natira sa loob ni Lolo Sinyo, ay naghanda na kami sa aming gagawin. Lumuhod kaming dalawa sa harap ng mesa. Nakapatong roon ang isang puting kandila at ang rosaryo. Ipinikit namin ni Lolo ang aming mga mata at saka sabay naming binigkas ang isang dasal na sa wikang Latin. Sa kalagitnaan kami ng aming pagdarasal, naramdaman namin ang malakas na enerhiyang gumagala sa buong bahay. Kinuha ko ang agwa bendita, saka isinaboy yon sa enerhiyang pinagmumulan. Nakarinig kami ni Lolo ng isang sigaw na nanggagaling sa silid ni Susan. Tinapos muna naming dalawa ni Lolo Sinyo ang pagdadasal bago namin iminulat ng sabay ang aming mga mata. Hindi isang aswang lang ang enerhiyang nararamdaman ko, Apo, kundi kakaiba sa mga nakasalamuhan na nating mga nilalang. Oo nga, Lolo. Ramdam ko rin ang malakas na enerhiyang ngayon ko lang naramdaman. Hindi lang siya ordinaryong aswang, kundi may itim din siya kapangyarihan. Isang demonyo. Siya nga, Apo. Gawin nating dalawa ang dapat na gawin para matalo ang nilalang na ito. Kailangan natin siyang mapaalis ng bahay at tuluyang parusahan para hindi na niya mapinsala si Susan at ang iba pang tao. Sige, Lo. Kung ano ang plano mo, ay nakahanda kung sundin ka. Sabihin mo lang sa akin kung anong nalalaman mo tungkol dito. Papasukin natin sa loob ng silid si Susan. Pagkatapos nun, dadasalan natin siya. Huwag tayong hihinto sa pagdarasal hanggang di umaalis ang nilalang. Tumango ako kay Lolo Sinyo. Nauna siyang lumakad papalapit sa silid ni Susan. Habang papalapit kami ng papalapit, ay nararamdaman din namin ang malakas na enerhiya na nagmumula roon. Ramdam ko rin ang pag-iinit ng aking anting-anting at mutya. Bumigkas muli kami ng dasal ni Lolo. Malakas niyang binuksan ang pinto at ganoon na lamang ang gulat naming dalawa
nang makita namin ang isang babaeng napakaganda na naguhubad ng kanyang damit habang nakangiti sa aming dalawa ni Lolo. Nagsalita siya at ang tono na kanyang ginamit ay para bang nangaakit sa amin. Pero hindi kami nagpatinag ni Lolo sa kanyang ginagawa. Nagpatuloy kami sa aming pagdarasal at hindi tumigil si Lolo Sinyo sa pagsaboy ng agwa bendita kay Susan. Rinig na rinig namin ang pagsigaw ng malakas ni Susan na para ba siyang nasasaktan. Mabuti na lamang at nakatali ang magkabila niyang paa sa kama kaya hindi siya makatayo. Gumagapang lamang siya at pilit niya kaming inaabot para kalmutin kaming dalawa ni Lolo. Pero hindi niya kami maabot. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa aming dalawa ni Lolo. Pinikit namin ni Lolo Sinyo ang aming mga mata upang hindi kami maantala sa aming ginagawa. Nilakasan naming dalawa ang aming pagdarasal. Itinaas ko ang aking hawak na rosaryo at mas nilakasan ko pa ang aking boses para labanan ang nilalang na sumasanib sa katawan ni Susan. Ilang sandali pa ay narinig naming tumawa si Susan. Habang patagal ng patagal ay lumalalim ang kanyang boses, mukhang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nabigla na lamang kaming dalawa ni Lolo nang lumutang siya sa ere habang ang kanyang buhok ay nagsitayuan. Pilit siyang kumakawala mula sa kadena pero hindi niya magawang alisin yun mula sa mga kamay niya. Lumapit sa akin si Lolo Sinyo at ibinigay niya sa akin ang agwa bendita. Apo, sabuyan mo lang sa niyan. Lalapitan ko siya at hahawakan sa kanyang noo. Kailangan ko mapaalis ang masamang aswang na sumanib sa kanya. Sige po, Lo. Makakaasa ko po gagawin ko dapat na gawin. Tinapik ako sa balikat ni Lolo bago siya lumapit kay Susan. Hinila niya mula sa paa ang babae. Pero masyadong malakas ito at nakaya niyang sipain si Lolo. Bumagsak sa sahig si Lolo pero agad naman siyang tumayo at muling hinila si Susan. Tuloy lang ang pagsaboy ko ng agwa bendita kay Susan habang hindi ako tumitigil sa pagdarasal ng Latin. Nilakasan ko pa ang aking boses hanggang sa sumigaw muli si Susan. Nanginig siya na tila napapaso habang walang tigil ang pagsigaw. Ilang sandali pa ay bigla na lang siyang bumagsak sa kanyang katre na kinahihigaan. Kinuha yun na pagkakataon ni Lolo para hawakan si Susan sa noo nito. Pero agad na nagpumiglas ang babae sa katumawa ng malakas ang sumanib sa kanyang masamang aswang na demonyo. Doon na ako tinawag ni Lolo para tulungan ko siya. Agad kong hinawakan sa magkabilang kamay si Susan at si Lolo naman ay inilagay ang kanyang hinlalaki sa sentro ng noo ni Susan. Pagkatapos noon ay nagdasal kaming dalawa ng malakas. Mas lalong nagalit ang nilalang na sumanib sa katawan ni Susan. Kaya naman mas nilakasan namin ang aming dasal. Ilang beses pang nagpumiglas si Susan. Hindi kami tumigil ni Lolo sa pagdarasal at pagpapaalis sa masamang aswang na nasa kanya. Hanggang sa isang iglap ay nawalan ng malay si Susan. Unti-unting lumiwanag ang kanyang mukha at nawala na ang itim na ugat na kanina ay nasa kanyang pisngi. Sumalubong sa amin ni Lolo Sinyo ang magandang mukha ni Susan na mahimbing na natutulog. Kinuha ni Lolo ang kamay ni Susan, sa kanya pinakiramdaman ang pulso nito. Idiniin ko ang aking hinlalaki sa noo ni Susan at pinakiramdaman kung ayos na siya. Nang masiguro namin ni Lolo na lumisan na ang masamang aswang na nilalang, ay napahinga kami ng malalim. Tiningnan at sinigurado muna namin ni Lolo ang buong silid ni Susan bago kami lumabas
at tumungo sa sala. Nilibot na muna namin ang buong bahay. Nang maramdaman namin na wala na ang malakas na enerhiya na kaninang naramdaman namin, ay napangiti kami ni Lolo Sinyo. Tinawag namin ang pamilya ni Susan at sinabi namin sa kanila na maayos na ang babae. Binigyan din namin ng proteksyon si Susan laban sa masamang elemento o mga nilalang na gusto siyang saktan. Kaya nagkaganon si Susan ay dahil sinanipan siya ng isang patay ng aswang na hukluban. Gusto nitong angkinin ang katawan ng anak ninyo para maghasik ng lagim sa ating baryo. Pero huwag kayong mag-alala dahil ligtas na si Susan. Wala kayong dapat na ikabahala. Nabigyan na rin namin siya ng isang proteksyon kaya siguradong hindi na siya babalikan ng masamang aswang na yon. Naku, maraming salamat talaga sa inyo, Mang Sinyo. Rodrigo, kung hindi dahil sa inyo, ay hindi pa magiging maayos ang anak ko. Hindi pa nagtatapos ang lahat, Tedo. Kinakailangan pang siguraduhin namin ng apo ko ang kalagayan ni Susan sa loob ng 1 linggo. Kaya araw-araw pupunta rito ang apo kong si Rodrigo para doon. Pasensya na, pero kailangan lang talagang masiguro na walang maiwan na bakas at hindi babalikan ng masamang espiritu ng aswang ang inyong anak. Naintindihan ko, Mang Sinyo. Maraming salamat talaga sa inyo. Tinapik lang siya ni Lolo Sinyo sa balikat. Ganon din ang ginawa ko sa kanya bago kami tuluyang lumisan ni Lolo. Pagkalabas namin ng bahay nila Mang Tedo, ay nilagyan namin ng 1 pirasong papel ang hagdanan nito at sa bawat sulok ng kanilang bahay. Ang kapirasong papel na yon ay may isang salita na nakasulat, may asin na laman, bawang at buntot ng pagi. Sa paraang yon, hindi na makakaapak ang sinumang may masamang intensyon kay Susan. Umuwi na nga kami ng araw na yon ni Lolo sa bahay. Pero pagdating ng hapon ay umalis rin kami at tumungo sa kabilang baryo para gamutin ang isang kaibigan ni Lolo Sinyo na may malubhang sakit. Sumama naman ako sa kanya para may katuwang siya sa pagpapagaling. Doon na rin kami niyaya ni Mang Loy na maghapunan. Hindi naman kami nakatanggi ni Lolo. Kaya naman, ginabi na kami sa pag-uwi. Sa kalagitnaan ng aming pagdalakad, ay bigla na lamang nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Napatigil ako sa pagdalakad, pati na rin si Lolo. Binunot ko ang aking punyal sa baywang at si Lolo naman ay kinuha niya ang buntot ng pagi sa kanyang bayong. Pinalakas ko ang aking pakiramdam at nagbatyag sa buong paligid. Nakarinig kaming dalawa ni Lolo ng sunod-sunod na kaluskos sa isang parte ng gubat. Tiningnan namin ang buong paligid ni Lolo Sinyo hanggang sa matanaw namin ang 2 pares na mapupulang mga mata na nakatingin sa amin. Lumabas ka dyan sa pinagtataguan mo! Hindi mo kami masisindak sa pananakot mo! Isang malakas na pagaspas ng pakpak ang aming narinig mula sa 2 pares ng mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, ay narinig namin itong humahalakhak ng malakas. Hindi niyo ako madadaan sa pagiging albularyo ninyong maglolo. Patuloy pa rin ang paghahasik ko ng lagim sa nayon na ito. Si Susan ang magiging susi ng aking tagumpay. Isa siyang birhen at siya ang magpaparami ng aking lahi. Muling magahari ang mga aswang. At yan ang hindi namin hahayaan na mangyari ni Lolo. Gagawin namin ang lahat para mawala ka sa mundong ito. Isa ka na lamang ligaw na kaluluwang aswang na hindi matahimik sa loob ng ilang siglo. Tama ka, bata. Pero hindi lang ako basta-basta kaluluwa lamang na aswang.
Humanda kayong maglolo. Tingnan natin kung hanggang saan ang makakaya ninyo. Sige! Hindi ka rin namin hahayaang magkalat ng lagim sa baryong ito! Isang malakas na tawa lamang ang isinagot sa amin ng aswang at naglaho ito na parang bula. Nagpatuloy kami ni Lolo sa pagdalakad hanggang sa nakarating na kaming dalawa sa aming bahay. Naghanda kami ni Lolo ng isang palanggana at 2 puting kandila. Agad kaming lumuhod sa altar at nagdasal kami ni Lolo. Sa paraang yun ay malalaman namin kung sino ang kaluluwang aswang na sumanib kay Susan at ang nakausap namin kanina sa daan. Pagkatapos ng aming pagdarasal, sabay naming pinatakan ng kandila ang tubig sa palanggana. Humulma ang mukha at pangalan ng aswang sa tubig gamit ang kandila. Nagkatinginan kami ni Lolo Sinyo dahil kilala naming dalawa ang aswang na hukluban. Walang iba kundi si Benny na napatay ni Lolo Sinyo noong bata pa lamang siya. Paano yan, Lo? Siguradong hindi niya tayo titigilan ni Benny. Oo, Apo. Alam ko ang bagay na yon. Kaya kinakailangan nating maganda para sa paghasik niya ng lagim. Bukas na bukas ay puntahan mo na agad si Susan para matingnan siya. Gagawin natin ang lahat para walang madamay na iba. Lo, paano naman kung iba ang sasaniban niya? Paano natin gagawin ang lahat para protektahan ng mga tao rito sa ating baryo? Ako na ang bahala sa bagay na yan, Apo. Hindi naman tayo manggagamot bukas. Ako ang gagawa ng mga proteksyon para ibigay sa mga tao rito sa baryo. At ikaw, kay Susan. Opo, Lo. Sige po. Pagkatapos naming magplano ni Lolo Sinyo, ay kumain na rin kami at natulog. Kinaumagahan, katatapos ko lang mag-almusal nang tawagin ako ni Lolo. Pagdating ko sa sala, ay agad na ibinigay sa akin ni Lolo Sinyo ang aking bayong. Pinapaalis na niya ako ng maaga pa ng araw na yon para tumungo sa bahay ni Mang Tedo. Wala na rin akong nagawa kundi ang sundin si Lolo. Tumungo na nga ako sa bahay ni Mang Tedo at nagpaiwan naman sa bahay namin si Lolo Sinyo. Sinabi niya sa akin na kailangan naming dalawang magtulungan at ang maghiwalay para matalo namin si Benny. Para sa akin, ng mga sandaling yon, alam kong sinusubukan at hinahamon lamang kami ni Benny. Pero hindi na ako kumibo kay Lolo Sinyo dahil ayaw kong masira ang mga paniniwala niya. Ilang beses pa akong tumawag sa labas ng bahay ni Mang Tedo hanggang sa pagbuksan niya ako ng pinto ng kanilang bahay. Pinapasok na muna niya ako sa loob, saka pinaupo sa isang bangko na kahoy. Pinakiramdaman ko ang buong paligid at wala naman akong naramdaman na mga kakaiba. Normal ang presensya sa buong bahay, kaya wala naman kailangang ikabahala. Mang Tedo, gising na ho ba si Susan? Titignan ko lang siya kung ayos na ang kalagayan niya. Nasa silid pa lang si Susan eh. Naglilinis pa siya ng kwarto niya, Drigo. Hintayin mo muna siya saglit. At matatapos na din siya. Ganun ho ba? Sige po, maghihintay na lang ako sa kanya, Mang Tedo. Ano ba ang gusto mo? Ipagtitimpla kita ng kape. Nako, wag na, Mang Tedo. Katatapos ko lang mag-almusal kanina. O siya, ikaw na ang bahala kay Susan, ha? Hintayin mo lang si Susan. Matatapos din siya. Tutungan na muna kami sa palayan namin para mag-ani. Sige ho, Mang Tedo. Ako na po ang bahala kay Susan at sa mga kapatid niya. Maraming salamat, Drigo. Kung tapos ka na rin sa pagtingin mo kay Susan, pwede ka nang makauwi. Baka may gagawin ka pa sa inyo. Pagkaalis ni Mang Tedo, ay naupo akong muli sa upuang kahoy at hinintay na makalabas si Susan sa kanyang silid.
Ilang saglit lang ang paghihintay ko at lumabas din naman siya. Agad siyang napatingin sa akin nang isara niya ang pintuan ng kanyang silid. Pero nang tingnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata, ay agad siyang yumuko. Sumalubong ang kilay ko sa pagtataka. Subalit agad ko rin naman yung binaliwala dahil ayaw kong bigyan ng pahiwatig ang pag-iwas niya ng kanyang paningin. Tumayo ako mula sa pagkakaupo nang lumapit siya sa aking pwesto. Nagpasalamat siya sa akin gamit ang mahina niyang boses. Sinabi ko naman sa kanya na wala lang ang ginawa namin ni Lolo Sinyo dahil tungkulin namin yun bilang isang albularyo. Tumango naman siya, saka siyang ngumiti sa akin. Kinumusta ko naman siya kaagad kung may nararamdaman pa ba siyang kakaiba o kaya ay may nakikita siyang hindi tao. Sinabi naman niya sa akin ang lahat na hindi raw niya naranasan kagabi ang bagay na yun. Tumango naman ako sa kanyang naging sagot. Humingi ako ng permiso sa kanya kung pwede kong hawakan ang kanyang kamay para matingnan ang katawan niya at maging kaluluwa. Hindi naman nagdalawang isip si Susan at agad niyang inabot sa akin ang kanyang kamay. Hinawakan ko ang kanyang pulsuhan at pinakiramdaman ko ang kanyang pulso. Nag-usal ako ng munting dasal sa aking isipan para paganahin ang mutya ng kuweba. Nang masiguro kong maayos na si Susan, ay binitawan ko na ang kanyang kamay. Ngunit nabigla na lamang ako nang yakapin niya na lamang ako ng mahigpit. Sinubukan kong kumawala mula sa kanya, pero mas sinigpitan pa niya ang pagkakayakap sa akin at paulit-ulit niyang binibigkas ang salamat. Tinapik ko naman siya ng dahan-dahan sa kanyang likod at ngumiti. Sinagot ko naman siya na wala yun. Ilang sandali pa ay bumitaw na rin siya sa pagkakayakap sa akin. Noon ko lamang natitigan ng matagal si Susan at masasabi kong sobra niyang ganda. Makapal ang kanyang mga kilay, mapupula ang kanyang mga labi at napakatangos na ilong. Ibang-iba ang mukha niya kumpara sa iba niyang kapatid. Binigyan ko ang kanyang mga kapatid ng isang langis na kontra sa aswang. Itong langis na ito ay isabi niyo sa aswang kung susugurin kayo rito. Poprotektahan kayo nito mula sa kanila. Kaya huwag niyo iting wawalain, ha? Tumango naman ng sunod-sunod ang mga kapatid ni Susan. Maski si Susan ay binigyan ko rin siya ng kanyang proteksyon. Nagpasalamat naman siya sa akin at hinatid pa niya ako sa labasan ng kanilang baryo. Pagdating ko sa bahay ay naabutan ko si Lolo Sinyo na gumagawa ng ordinaryong anting-anting para sa mga tao na nasa aming baryo. Lo, magpahinga ka na muna. Baka kayo naman mawalan ng lakas niyan. Huwag mo pong abusuhin ang katawan niyo at kakayahan. Ako na muna magpapatuloy. Sige apo, tapusin ko lang muna itong ginagawa ko. Sige po, Lo. Pagkatapos nyo, ako nang bahalang magpapatuloy niyan. Kumain na muna ako pagkatapos kong ilapag ang bayong sa upuang kahoy. Hinintay ko matapos si Lolo saka ako na ang nagpatuloy. Kapag sumobra si Lolo na gamitin ang kakayahan niya sa pagdarasal sa mga anting-anting, ay siguradong mawawalan siya ng lakas. Magkakasakit siya ng halos ilang araw at baka yun pa ang magiging dahilan na bigla na lamang siyang mawala. Nang matapos kong dasalan ang 10 anting-anting, ay huminto na muna ako at nagpahinga. Binilang ko kung ilan na ang nagawa namin ni Lolo at nasa 25 na yun. Wala na kaming makuhang bato na dalisay kung kaya't yun na muna ang ibibigay namin sa bawat pamilya. Ako na rin ang nagbigay sa bawat bahay ng anting-anting. Ang ilang mga kabaryo namin ay nagtaka dahil sa aking ginawa. Hindi lahat naniwala at tumanggap. Hindi na rin ako nagpumilit
dahil nirerespeto ko ang kanilang paniniwala. Pauwi na ako nang makasalubong ko si Susan. May dala-dala siyang 2 bayong na punong-puno ng mga prutas at gulay. Tinanong ko siya kung saan siya galing at sinabi niyang galing siya sa palengke. Tinudungan ko siya sa pagbubuhat ng mga bayong. Hinatid ko siya sa kanila kahit na malayo. Hindi ko alam kung bakit ang gaan ng loob ko sa kanya at mayroon siyang ganda na hindi ko mapigilang humanga sa kanya. Nagpasalamat sa akin si Susan nang maihatid ko siya sa kanila. Naabutan naman ako ni Mang Tedo at ng kanyang asawa na hinatid si Susan. Pinasalamatan nila ako at niyaya na doon na kumain sa kanila ng hapunan. Pero sinabi ko sa kanila na kailangan kong makauwi sa amin dahil walang kasama si Lolo Sinyo. Hindi naman sila nagpumilit at pinadala na lang nila sa akin ang isang basket ng saging. Dumaan ang mga araw at hindi pa rin ako tumitigil sa pagbisita kay Susan sa kanila para tingnan ang kanyang kalagayan. Hindi na rin nagparamdam ang aswang na si Benny sa kanya, kung kaya't nasiguro namin ni Lolo Sinyo na hindi na ito manggagambala pa kay Susan at sa mga tao sa aming baryo. Isang araw, ang huling bisita ko kay Susan ay niyaya niya akong magsimba sa linggo. Noong unay nagulat ako sa kanyang pagyaya sa akin. Inamin niya na may damdamin na raw siya para sa akin. Hindi ako makapaniwala dahil halos 2 linggo pa lamang kaming nagkakakilala. Pero sinagot naman niya ako na matagal na raw niya akong gusto nang makilala niya ako bilang isang albularyo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya ng mga sandaling yon. Pero napaamin na rin ako sa kanya na may kakaiba rin akong damdamin para sa kanya. Sobrang tuwa ni Susan nang marinig niya yon mula sa akin. Ngunit sinabi kong kailangan ko munang umakyat sa kanya ng ligaw at sa kanyang mga magulang. Nang makarating ako sa bahay, ay agad kong ibinalita kay Lolo ang naging usapan namin ni Susan. Gulat na gulat siya at hindi makapaniwala. Sigurado ka ba sa nararamdaman mo, Apo? Baka nabibigla ka lang at nabighani sa ganda ni Susan. Sigurado po ako, Lolo. Aakit ako ng ligaw sa kanya at sa mga magulang niya. Oh, sige, Apo. Kung buo na ang desisyon mo ay suportado kita. Sabihin mo lang sa akin kung kailan ka maghaharana kay Susan. Nang matulungan kita. Sasamahan din kita sa pag-akyat mo ng ligaw sa kanya. Yun oh! Hindi talaga ako pinababayaan ni Lolo. Maraming salamat talaga. Umakyat nga ako ng ligaw kay Susan at sa kanyang mga magulang. Tinulungan ako ni Lolo Sinyo sa paghaharana kay Susan. Sobrang kaba ko pa sa mga sandaling yun at hindi ko alam kung anong sasabihin sa akin ni Mang Tedo at ng kanyang asawa. Pero laking pasasalamat ko dahil maluwag naman nila akong tinanggap at si Lolo sa kanilang tahanan. Formal kong hiningi ang kanilang permiso na ligawan ang kanilang anak. Hindi naman nagdalawang isip si Mang Tedo at agad nila akong pinayagan. Labis ang pasasalamat ko sa kanila, sa kanilang tiwala na ibinigay sa akin. Halos araw-araw ay lumalabas kaming dalawa ni Susan simula nang maging nobya ko siya. Walang kapintasan sa pagsasama naming dalawa, maliban na lamang na naiiwan ko si Lolo sa aming trabaho. Siya na lang minsan ang umaalis para manggamot dahil mas inuuna kong ilabas sa bayan si Susan. Nakakalimutan ko na rin ang pagtulong ko sa aking kapwa at ang panggagamot. Sa tuwing tatanggihan ko kasi si Susan, ay nagagalit siya kapag hindi ko siya masamahan o mailabas man lang. Sobra ko siyang mahal, kaya't handa kong gawin ang lahat para mapasaya lang siya, kahit na ang kapalit nito ay ang pagiging albularyo ko. Isang umaga ay aalis na ako nang tawagin ako ni Lolo. Aalis na naman ako ng araw na yon
para samahan si Susan na makipagkita sa kanyang kaibigan sa bayan. Apo, napapansin ko na madalas ang paglabas ninyo ni Susan. Ilang buwan ka na ding hindi nakakapaggamot at hindi nadadasalan ang mutya mo at anting-anting. Baka naman, pwedeng bigyan mo naman ng oras ang bagay na yun para hindi mawala ang bisa ng panggagamot mo. Baka isang araw, matagpuan mo na lang na hindi ka na isang albularyo. Sige po, Lo. Mamaya po gagawin ko. Pasensya na po at hindi ako makakasama sa inyo ngayong araw. Kinakailangan ko pong samahan si Susan. Baka magtampo na naman yun sa akin. Tinitigan ako ng diretsyo ni Lolo Sinyo sa aking mga mata. Para bang kinakabahan siya para sa akin at may gustong sabihin. Pero mas pinili na lamang niyang wag sabihin yun at tumango na lamang. Niyakap ko siya na mahigpit bago ako lumabas ng bahay. Sakto at kakarating lang din ni Susan sa aming bakuran kung kaya't umalis din kami kaagad. Pagdating namin sa bayan ay pumunta kami sa bahay ng kanyang kaibigan na may kaarawan. Nanatili ako sa tabi ng aking nobya hanggang sa sumapit ang hapon. Nakisaya naman ako sa kanila. Habang naglalakad kami sa daan patungo sa aming baryo, ay bigla na lamang akong hinawakan ni Susan sa aking kamay. Huminto siya at pinigilan ako. Tinignan ko siya sa kanyang mga mata ng sandaling yun, pero nakita kong nangingitim ang kanyang mga mata. Natatandaan ko noong unang araw nang makita ko siya na sinasaniban. Ganoong-ganoon ang kanyang itsura. Susan! Anong nangyayari sa'yo? Sinasaniban ka na naman ba ng aswang na huklubang yon? Pero isang nakakasindak ng ngiti ang sinagot sa akin ni Susan. Sa mga oras na yon, alam kong hindi na siya si Susan, kundi siya si Benny. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa aking kamay at hindi niya ako binibitawan. Sinubukan kong hilahin mula sa kanya ang aking kamay. Pero malakas siya. Kinapa ko ang aking anting-anting sa aking bulsa at ang mutya. Nagdasal ako ng malakas, pero hindi ko na naramdaman ang enerhiyang nagmumula roon. Tumawa ng malakas si Susan, isang malalim na boses na alam kong pagmamay-ari ni Benny. Nakakasindak ang tawa niya na parang sinasabi niya sa akin na magtatagumpay siya. Anong ginawa mo, Benny? Isa kang malaking tanga. Mas inuna mo pa ang iyong pag-ibig kaysa sa iyong tungkulin. Ano bang pinagsasabi mo? Ha? Plano mo ba itong lahat? Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay magpapatagumpay sa aking plano, bata. Malay ko bang maaakit ka kay Susan at ito ang magiging kahinaan mo bilang isang albularyo. Gayong mahina ka na, mabilis na kitang mapapatay. Anong ginawa mo kay Lolo? Umuwi ka, nagbalaman mo, bata. Tumawa ng malakas si Benny hanggang sa tuluyan ng mawalan ng malay si Susan. Agad ko siyang sinalo at sinubukan na gisingin pero hindi ko siya magising. Pinakiramdaman ko kung humihinga pa siya at napahinga ako ng maluwag nang malaman na may buhay pa siya. Kinarga ko si Susan at walang tigil ang pagdadasal ko sa Panginoong Diyos. Humingi ako sa kanya ng tulong. Humiling ako sa kanya na tulungan niya kami ni Lolo na matalo si Benny. Tinakbo ko ang daan patungo sa aming baryo. Natanaw ko sa bukana ng gubat si Freddy na aking kaibigan na tumatakbo. Tinawag niya agad ako nang makita niya akong patungo rin sa kanya. Tol! Si Lolo Sinyo! Ha? Bakit? Anong nangyari kay Lolo? Bilisan mo! Drigo! Hindi namin alam kung anong nangyari sa kanya. Pero bigla na lang siya nawalan ng malay kanina.
habang nanggagamot sa kabilang baryo. Ano? Tinulungan ako ni Freddy sa pagbuhat kay Susan habang tumatakbo kami patungo sa bahay. Pagdating namin doon ay agad kong pinuntahan si Lolo. Nakahiga siya sa kama na walang malay. Nagpatulong ako kay Freddy na ihiga si Susan sa banig na naroon. Tol, pakipuntahan mo mga magulang ni Susan at papuntahin mo sila dito. Kailangan nilang malaman na sinaniban muli ng kaluluwa ng hukluban na aswang ang katawan ng kanilang anak. Sige tol, pero ayos ka lang ba na mag-isa rito? Oo, kaya ko. Kailangan ko na munang gisingin si Lolo. O sige, babalik ako kasama ang pamilya ni Susan. Tumango ako sa kanya. Nang makalabas siya ng silid, ay agad kong isinara ang pinto at hinarap ang walang malay na si Lolo Sinyo. Hinawakan ko ang kanyang kamay at ilang beses akong humingi sa kanya ng tawad. Pagkatapos nun, ay lumapit ako kay Susan na hindi pa nagkakamalay. Tinalian ko ang kanyang kamay at paa para hindi siya makagawa ng masama oras na saniban ulit siya ni Benny. Isinabit ko ang rosaryo sa kanyang liig at ang kanyang anting-anting na ginawa ko para sa kanya. Pagkatapos nun ay lumabas ako ng silid sa tumungo sa altar. Nagsindi ako ng napakaraming kandila at saka lumuhod. Ipinikit ko ang aking mga mata at sinimulan ko ang paghingi ko ng tawad sa pagpapabaya ko sa aking tungkulin. Humingi rin ako ng tulong sa Diyos na palakasin niyang muli ako at ang aking mga anting-anting para mapuksa ko ang kasamaan ni Benny. Humiling din ako na sana magkaroon ng lakas si Lolo Sinyo upang sabay kaming dalawa sa pagharap sa hukluban na aswang. Ilang beses akong nagdasal ng malakas na Latin. Hindi ako tumigil hanggang hindi ko nararamdaman ang kakaibang lakas sa aking katawan. Halos 2 oras ang itinagal ng pagdarasal ko nang dumating ang mga magulang ni Susan kasama si Freddy. Anong nangyari sa anak ko, Rodrigo? Mang Tedo, muli siyang sinapian ng kaluluwa ng aswang na si Benny. Kaya siya nawalan ng malay. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para mailigtas ang anak nyo, maging ang lolo ko. Ano ang may tutulong namin sa'yo? Sa balkonahin na muna kayo, Mang Tedo, at tulungan ninyo ako magdasal para mailigtas natin si Lolo Sinyo at si Susan. Tumango sa akin si Mang Tedo nang sabihin ko yun. Agad silang pumunta sa balkonahe at doon nagdasal. Ako naman ay kinuha ang mga kasangkapan na ginagamit ni Lolo sa aming paggagamot. Dala-dala ko ang mga yon nang pumasok ako sa aking silid. Tumungo ako sa katre kung saan naroon si Lolo. Tiningnan ko si Susan at hanggang sa mga sandaling yun ay wala pa rin siyang malay. Malakas akong nagdasal para kay Lolo Sinyo. Nagsaboy ako ng asin sa buong silid at ng agwa bendita. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na ang paglakas ng aking anting-anting at mutya. Sinubukan kong muli nagisingin si Lolo Sinyo at halos maiyak ako nang imulat niya ang kanyang mga mata. Agad ko siyang niyakap at humingi ako sa kanya ng kapatawaran. Pinatawad naman ako agad ni Lolo at tinapik niya ako sa aking balikat. Mamaya na tayo mag-usap, Apo. Kapag tapos na ang lahat, malapit nang sumapit ang gabi, siguradong sasaniban muli ni Benny ang katawan ni Susan. Paano natin matatalo si Benny, Lolo? Paano natin siya mapapaalis sa mundong ito? Natuklasan ko noong isang araw kung paano siya mapapaalis sa mundong ito, Apo. Halika't ituturo ko sa iyo. May kinuhang isang maliit na libro si Lolo Sinyo sa kanyang cabinet at ibinigay niya yon sa akin. Binuklat ko ang pahina na sinabi niya. Binasa ko roon ang nakasulat at naroon ang paraan kung paano namin mapapaalis sa mundo ng mga tao ang kaluluwa ni Benny. Naroon din kung paano may liligtas ng tama
ang katawan ng sinasaniban. Naghanda na nga kaming dalawa ni Lolo na mga gagamitin namin sa orasyon. Binilisan naming 2 ang kilos para sa pagsapit ng dilim ay nakahanda na kaming 2 na harapin si Benny. Noong handa na ang lahat, ay hinintay na lang namin na sumapit ang 6:00 ng gabi. Pagsapit ng dilim, nagsimula na kaming magdasal na 2 at pinatunog ang maliit na kuliling. Nakaramdam kami ni Lolo Sinyo ng malakas na itim na enerhiya na lumamon sa buong silid. Narinig namin na umungol si Susan at gumalaw siya ng mabilis, pero hindi kami nagmulat ng aming mga mata ni Lolo. Sinubukan naming makapasok sa mundong ginagalawan ni Benny. Ilang sandali pa ay nakarating kami ni Lolo sa isang kagubatan. Natanaw namin ang isang lalaking duguan na naghihintay sa aming pagdating. Kitang-kita ko ang nanlilisik na mga mata ni Benny na nakatingin sa amin. Nang makita niya kami ni Lolo ay agad siyang ngumiti. Ngiting nakakakilabot. Kay tagal kong hinintay na dumating ang araw na ito. Sisiguraduhin ko na mapapatay kita, Sinyo, at ang apo mo. Yun ay kung magagawa mo, Benny! Itinaas namin ni Lolo ang aming hawak na rosaryo sa ere. Sabay kaming 2 na dumasal ng malakas sa wikang Latin. Galit na galit si Benny sa aming ginawa at hindi niya inaasahan na mangyayari ang bagay na yun. Hindi! Hindi ako makakapayag na matatalo ninyo ako! Lumakas ang hangin sa buong paligid. Para kaming tinataboy ng hangin, pero nanatili kaming nakatayo ni Lolo Sinyo at hindi nagpatinag sa malakas na hangin. Patuloy pa rin ang pagdarasal naming 2. Maya-maya ay bigla ko na lamang narinig ang boses ni Susan na tinatawag ako. Sinubukan ko na huwag pasisiil sa boses ni Susan dahil alam ko na gawa lamang yon ni Benny. Pero naisip ko na baka si Susan nga ang humihingi sa akin ng tulong. Napatigil ako sa pagdadasal at hinanap ko ang pinanggalingan ni Susan. Subalit si Benny ang bigla na lamang sa aking sumakal. Tumawa siya ng malakas. Sinipa ko siya sa kanyang tiyan, dahilan para mabitawan niya ako. Tinawag ko si Lolo. Mabilis niyang isinabit ang rosaryo sa liig ni Benny. Subigaw ng malakas si Benny na tila nasasaktan siya. Hindi niya rin mahawakan ang rosaryo dahil nasasaktan siya. Malakas kaming nagdasal muli ni Lolo. Hindi kami tumigil hanggang sa hindi nang hina si Benny. Nagsindi kami ng kandila ni Lolo at pinalibot namin yun sa kinaroroonan ni Benny. Lumuhod kaming 2 ni Lolo saka muling nagdasal. Kitang-kita namin ang pagpilipit ng katawan ni Benny dahil sa sakit. Ilang sandali pa ay nangisay siya na parang nag-aagaw ng buhay. Biglang tumayo si Lolo mula sa pagkakaluhod at binuhusan niya ng agwa bendita si Benny. Natagpuan ko na lamang na naglahong parang bula ang katawan ni Benny. Napaupo kami ni Lolo sa lupa saka tumawa ng mahina. Umiling-iling si Lolo at tinapik niya ako sa aking balikat. Ipinikit namin ang aming mga mata at pagdilat namin ay bumalik na kami sa silid. Lo, pasensya na sa ginawa ko. Hindi ako nakanigat na pabayaan ko kayo. Patawarin mo ako, Lolo Sinyo. Wala yun na po. Ang mahalagay, natuto ka na sa pagkakamali mo. At alam mo na kung anong dapat mong gawin, na hindi mo dapat talikuran ang tungkulin mo bilang isang albularyo kahit na may sarili ka ng pamilya. Maraming salamat, Lolo. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal din kita, Apo. Pero kailangan mo nang puntahan si Susan. Itinuro ni Lolo sa akin si Susan na takang-taka ng mga sandaling yun kung bakit nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Nilapitan ko siya at kinalas ang tali.
Hinila niya ako sa kaagad akong niyakap ng mahigpit. Iyak siya ng iyak. Takot na takot. Sinabi niya sa akin na naalala niya ang mga nangyari, kung paano siya saniban ni Benny at noong mapagaling namin siya ni Lolo Sinyo. Takot na takot din daw siya sa amin ni Lolo nang makipaglaban kami sa huklubang aswang. Huwag kang mag-alala. Wala na siya, Susan. Hindi kanya masasaktan at magagamit pa. Ayos na ang lahat. Niyakap ko siya ng mahigpit. Inalalayan namin siya ni Lolo na makatayo. Dinasalan na muna namin siya ni Lolo bago kami lumabas ng silid. Pagkakita ni Susan sa kanyang pamilya, ay agad niyang niyakap ang mga ito. Pagkatapos ng kumustahan at paliwanagan tungkol sa nangyari, ay sabay-sabay kaming naghapunan. Doon na rin namin pinatulog sa bahay si Susan at ang kanyang pamilya dahil gabi na. Pumayag naman silang lahat. Nang patulog na kami, ay tinawag ko si Susan. Ibinigay ko sa kanya ang rosaryo na ginamit namin kay Benny. Pinasuot ko yun sa kanyang liig. Sinabi ko sa kanya na palagi niya yung suotin kung saan man siya pupunta. Dahil may anting-anting na nakabaon doon, pangontra sa mga aswang at masasamang elemento. Nagpasalamat sa akin si Susan at hinalikan ako sa aking pisngi. Nang gabing yun ay labis ang pasasalamat ko dahil sa wakas ay natapos na rin ang pamiminsalan ni Benny sa aming baryo. Tuluyan na rin namin siyang napaalis ni Lolo Sinyo sa mundo ng mga tao. Nalaman ko ang dahilan kung bakit hindi matahimik ang huklubang aswang dahil nagsumpa siyang babalik para patayin si Lolo. Nangako rin siya na magpaparami ng kanyang lahi gamit ang isang birhen na katawan ng babae sa aming baryo at si Susan ang kanyang napili. Kung kaya't sinaniban niya ito para gamitin sa paghihiganti. Mabuti na lamang at lumapit agad sa amin si Mang Tedo at napigilan ng maaga ang plano ni Benny. Nalaman ko rin na ginamit niya ang pagkakataon ng pagmamahal ko kay Susan at ang pagmamahal sa akin ni Susan para mawala ang isip ko sa panggagamot. Sa paraang yun ay magiging mahina ako at hindi na makapanggamot pa. Yun ang nakitang dahilan ni Benny para matalo niya si Lolo Sinyo. Pero sa huli, hindi siya nagtagumpay at natalo namin siya ni Lolo Sinyo. Sa pangyayaring yun, ay natutunan kong pahalagahan ang aking tungkulin kahit na may sarili na akong pamilya. Yun ang aral na natutunan ko kay Lolo Sinyo. Hindi ko dapat talikuran ang tungkulin na sinumpaan ko. Yun ay ang tumulong sa aking kapwa at sa aking sariling pamilya. Nang ikasal kami ni Susan, ay siya ring pagpanaw ni Lolo Sinyo. Malungkot ang araw na yun dahil ang isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko ay nawala. Ngunit ganun pa man, kailangan ko magpatuloy sa buhay para sa aking tungkulin at misyon at sa aking pamilya. Hanggang sa pagtanda ko, ay hindi pa rin ako tumitigil sa pagtulong sa aking kapwa dahil ang sinumpaang pagiging albularyo ay habang buhay kong gagampanan hanggang sa huli kong hininga. Wakas.